Ito yung sinabi ni PRD dito kay Luis Tro ba 'to? Sino ba 'tong congresswoman na ito na sabi nga ni ano, ni Attorney Topacio, kapag itong babaeng ito ay natalinuhan ka or matatalinuhan ka daw sa babaeng ito kung tanga ka. Pero kung kaming mga abogado, walang katali-talino 'to. Yung mga pinagsasabi niya na yan, yung mga feeling niyang inamin ni PRD, will not stand in court. Feeling talaga nitong alin na 'to, si PRRD ay nasukol niya, and let's see if it will stand in court. Or siguro mag-start muna tayo dun sa let's see if magsasampa ka ng demanda sa kanya. Pero ito ang masasabi ni PRD sa mga aligasyong ipinupukol sa kanya ng mga chismosa sa Kamara. President, in the past hearing of Quadcom, may 3 pong Chinese drug lords na napatay sa Davao Penal Colony. Are you willing to take accountability and responsibility also for this? Wala na ako niyan, ma'am. Nandito na ako sa Maynila. So, you are saying no. Oh, well, kung gusto mo isali yan, idagdag mo na, okay lang. How about the death of General Barayuga, the PSCSO Secretary? Are you willing to take full legal responsibility for this? I do not kill generals. The death of Mayor Aldong Parohinog and the 15 others in Assam City. Are you taking full responsibility of this? Hindi ako nagpatay ng mga mayor, ma'am. The death of Mayor Espinosa of Albuera Leyte. Are you taking full responsibility on this? Hindi, ma'am. That's my birthplace. The death of Tony Halili in Tanawan City. Malayo yan siya sa akin, ma'am. The death of Mayor Perez of Los Baños. Nakita nyo kung gaano ka tinik si PRD rito? Nakita nyo, di ba? Dito mo palang malalaman na yung ginagawa niya na ganyan, feeling niya nasa korte siya. Di ba? Feeling niya nakakapuntos siya. Pero ang hindi niya alam, pinaglalaruan lang siya ni Duterte rito. Look at how Duterte answers her question. No respect whatsoever. No respect at all. Wala. You are a nobody congresswoman being voted by a handful of people asking me these questions. I was a fiscal, a mayor, a congressman, and the president. Who you? Yes. Lalo na. Ibalik ko po dun sa una niyong sinabi. If you are denying all this, alin po yung tinutukoy nyo when you said you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal? Anong kinalaman ng Barayuga sa war on drugs? Yung Barayuga, di ba, PCSO problema no? Bakit mo sinama yung Barayuga? Di ba? Hindi naman yun biktima ng war on drugs. Ewan ko dito kay Luis Tro na to. Luis Tro? Diyos ko po, tali-talinuhan. Yes. Kasi order ko kasi yung that was my... Ano ba kasi hindi nyo maintindihan na I take full legal responsibility? Now, if you cannot, if according to Chis Escudero, they cannot operationalize it, hindi nila alam how to act on it, mas lalong wala kang alam, madam. So, wala kang kumbaga silbi. Hindi ka kilala ng tao. So, walang kwenta yung opinion mo. I-campaign against drugs. Na yung, alam mo, maraming istasyon, maraming pulis. Kung nagkaletse-letse doon, hindi ka maghugas ng kamay. Dapat sabihin mo, Naiintindihan nyo ba yun? Si PRD is man enough na lahat ng pangit na nangyari sa kanyang administrasyon, inaako niya, tapos yung mga magagandang nagawa niya sa administrasyon, he's not celebrating it. Bakit? Kasi trabaho mo yun. Responsibilidad mo yun na magtrabaho ka para sa Pilipinas. So, kung napaganda ko ang Pilipinas, should I
magiging katulad ba ako ni Bongbong na pag may nagawa akong maganda, ipagyayabang ko? Hindi. Trabaho ko yun in the first place. Yung pulis, kailangan ko ba yung pulis bigyan ng reward? Trabaho nila yan. So yun ang kagandahan kay PRD. Ito hindi maintindihan ng mga dilawang tanga at saka ng mga loyalista. Hindi talaga nila magets yung ibig sabihin ni PRD na I take full responsibility of what happened. Kasi ganun talaga ang presidente. Ibig sabihin kung ganun kang presidente, you're taking accountability. Yung tanginang hirap magpaliwanag sa mga tanga talaga. Akin dyan kasi of course nagkambali. Ilang beses siyang inulit yan sa Congress? Baka hindi lang 10, baka mga 20 beses niyang inulit yan eh. Sana ako bilang committee chairman, yun na yung pinaliwanag ko sa mga congressman na madam, natanong na kasi yan eh. Na-elaborate na rin natin yan. So yan na naman yung tanong natin. So ano ba gusto natin palabasin dito? Sila. Now, if there is an appropriate action na gusto ninyong ilabas, then file the case in court. Wala namang pigil. Matagal na yan yung sabi extrajudicial killing. I am challenging anybody or everybody who makes the accusation, whether it is really true or not, it may be true, file the case in court because may korte tayo. And even if I will admit na totoo yan, you have to go to court because I will make the admission there again. See, na-frustrate na din si PRD kasi nga sobrang stupido nitong mga nagtatanong sa kanya dyan sa Kongreso. Sinasabi nga dito ni PRD na mag-file na lang kayo ng kaso para matapos na to. Because yung paulit-ulit nyo tanong sa akin tungkol dun and paulit-ulit kong pagsabi na I take full legal responsibility or I'll take full responsibility dun sa mga nangyari nung panahon ko. Kung hindi nyo kasi maiintindihan yan or ayaw nyong intindihin, hindi nyo yan maiintindihan. Tama? Mali? That when you go to court, you're willing to admit also your accountability for all the deaths during the war on drugs. Tanga talaga tong punyetan to, no? Bobo. Luis Tre, sabi nga ni PRD, kung may problema ka, file cases. Ang tanong mo, so you will admit also there, you want to know? File cases. Ba't tanga mo? Hindi ka na nga maganda, tanga ka pa. Pangit ka na, tanga ka pa. File a case in court. Pagod na si PRD, pinatagal-tagal nyo ng ganito. Hihina ng mga comprehension ninyo. Ay, of course, may abogado man ako, ma'am. Kung ano sabihin ng abogado ko, sunod ako. I hope that everything that you said before the Quad can be reduced in writing so that truly we can believe that you're taking full legal responsibility. Ang dahil mong sinabi na nga niya eh. Pag sinabi niya, ayaw mo pa rin. Pag hindi niya sinabi, tatanungin mo pa rin. Ilan tong babae na to? Ewan ko kung anong kinakain nito. Kamote yata kinakain nito. Kaya ang laman ng utak nito, puro utot eh. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.